Nagulat siya nang makita ang dalagang nilibre ng kape, hindi niya inasahan ang kapalit ng kanyang kalokohan. Kahit pa may asawa na sa loob ng halos 2 dekada si Lonnie, madali pa rin siyang madala ng tukso. Hindi niya mapigilan ang sarili kapag nakakakita siya ng magandang dalaga. Makakita lang siya ng isang babae na hapit ang suot, siguradong susundan niya ito ng tingin. Kapag naman may nakita siyang naghihintay ng sasakyan sa kalsada, kahit hindi niya kilala, basta maganda at sexy, kanya itong isasakay. Ihahatid niya ito sa bahay, at madalas, hinihiling niyang maka-escort pa rito. Sa dami ng beses niyang ginawa yun, hindi na niya mabilang ang mga babaeng nalambing niya, lahat ng iyon ay lingid sa kaalaman ng kanyang legal na asawa. Ang asawa niya ay sobrang abala sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo kaya hindi na napapansin ang ginagawa ni Lonnie. Kahit ito ang bumubuhay sa kanya, nagbibigay ng pera at mga luho, hindi niya maiwasan ang mga tukso. Lalo na kapag nararamdaman niyang patanda na ng patanda ang kanyang asawa at madalang na siyang hilingan ng paglalamang. Hindi naman niya pinapabayaan ang asawa. Araw-araw niya itong hinahatid sa opisina, pinagbubuksan ang pinto ng sasakyan, at sa tuwing magkasama sila, nagpapakita siya ng sobrang maginoo. Hindi ito nagdududa sa kanya, dahil sa labas ng kanilang tahanan, mabait at maalaga siya. Isang Miyerkules, bumangon si Lonnie upang maghanda ng agahan para sa kanyang pamilya. Matapos iyon, hinatid niya sa opisina ang asawa at mga anak. Habang nasa daan, biglang nagpabili ng kape ang asawa sa isang sikat na kapehan na kanilang nadaanan. "Iced coffee lang ako, mahal, iyan mo, ha? Ihahatid mo pa ang mga bata," bili ng kanyang asawa habang iniaabot ang 1,000 piso. Nagmamadali siyang pumasok sa kapehan, pagkapasok, agad niyang ini-order ang kape ng kanyang asawa at ang sarili niyang gusto. Habang naghihintay, napansin niyang may isang dalaga sa likuran niya, hindi niya maiwasan ang titigan nito. Sobrang ganda ng dalaga, malaanghel ang mukha nito at ang kinis ng mga braso, itim ang buhok nito at sa sobrang ganda, tila ba napako ang tingin ni Lonnie, hindi niya napansin ang oras dahil sa pagtitig sa babae. "Sir, ito na po ang order niyo," sabi ng barista, na ikinagulat niya. "Ah, salamat," sagot niya habang iniabot ang bayad. Pagkatapos, napatingin ulit siya sa dalaga at biglang may naisip, ito na rin ang bayad para sa kapeng o-order-in ng dalagang nasa likod ko, sabi niya sabay kindat sa dalaga. "Ay, huwag niyo na akong ilibre, sir," tanggi ng dalaga, halatang nagulat. "Sinong nagsabing libre iyon? Babalikan kita rito para singilin," biro niya sabay kagat sa ilalim ng labi. Wala siyang pakialam kahit pa naghihintay sa sasakyan ng kanyang pamilya. "Daddy, ang tagal mo naman daw," sabi ni Mommy, tawag ng anak niya mula sa labas ng kapehan. Napabalik si Lonnie sa realidad at dali-daling lumabas ng tindahan. Pagbalik niya sa sasakyan, walang bakas ng kalokohang ginawa, iniabot niya ang kape sa asawa at agad pinatakbo ang sasakyan. Tila ba walang nangyari at siya'y napakadisente sa harap ng pamilya. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis sa parking lot ng kapehan, kumatok sa bintana ng kotse ang dalagang nilibre niya ng kape. Halos hindi makapaniwala si Lonnie sa nangyari. Pipigilan niya sana ang asawa na buksan ang bintana, pero huli na, naibaba na nito ang salamin. "Anong maitutulong ko sa'yo?" "Hiha," tanong ng asawa ni Lonnie sa dalaga. "Magandang umaga po, ma'am. Isa po akong divorce lawyer. Tingin ko, kailangan niyo ako," matapang na sabi ng dalaga na ikinalaki ng mga mata ni Lonnie. "Ay naku, wala akong balak na makipaghiwalay sa asawa ko," sagot ng kanyang asawa na may ngiti pa sa mga labi. Hindi man ito agad naniwala sa sinabi ng dalaga. "Kahit nilibre niya po ako ng kape at sinabing babalikan niya ako rito para singilin, sikat na po ang asawa niyo sa social media dahil sa dami ng babaeng nambiktima siya," dagdag pa ng dalaga. Labis na nagulat si Lonnie, napatingin siya sa mga anak niya, na ngayon ay masama na ang tingin sa kanya. "Ano bang pinagsasasabi mo? Naririnig ka ng mga anak ko," galit niyang sigaw sa dalaga. Ngunit imbes na magalit, bumaba ng sasakyan ang kanyang asawa at kinausap ang dalaga. Hindi alam ni Lonnie ang gagawin, para siyang binuhusan ng malamig na tubig.
Sa pagkakataong yon, tila wala nang ligtas si Lonnie. Tumawag na siya ng lahat ng santo para tulungan siya. Ngunit tila walang nakikinig. Matapos ang pag-uusap ng kanyang asawa at ng dalaga, pinababa siya ng asawa sa sasakyan. Iniwan siya ng asawa at mga anak sa kapehan kasama ang dalaga, at katulad ng kinatatakutan niya, nakipaghiwalay ang asawa sa kanya. Sinubukan pa ni Lonnie na ayusin ang kanilang problema, ngunit huli na ang lahat. Hindi na siya mapatawad ng asawa niya, pati mga anak niya, na dati minahal siya, ngayon ay nandidiri na sa kanya. Doon nagsimula ang paghihirap ni Lonnie. Walang itinira ang asawa niya sa bank account na para sana sa kanya. Bakit ba hindi ako makontento sa asawa ko? Iyak ni Lonnie isang araw, matapos tuluyang mapawalang bisa ang kanilang kasal.